Habang ang iba ay madaling sumuko, madaling maapektuhan, at laging naghahanap ng validation. Ikaw, tahimik lang, pero matibay. Hindi mo man pinapansin, pero baka ikaw na ang isa sa mga pinakamatatag ang pag-iisip sa buong generation mo. Ayon sa psychology, may mga senyales na hindi madalas napapansin, pero malalalim. At kung meron ka ng mga to, ibig sabihin, hindi ka ordinaryo. Mas matibay ka kaysa sa iniisip mo. Number 1, hindi ka takot mag-isa. Habang ang karamihan ay abalang-abala sa paghahanap ng kasama, ikaw, kaya mong mamuhay ng payapa kahit solo. Hindi mo kinukunik ang halaga mo sa dami ng kasama mo at hindi mo rin hinahanap ang kasiyahan sa ingay ng paligid. Yan ang sign na matibay ang isipan mo. Marami sa atin takot mapag-isa kasi sa katahimikan, naririnig natin ang sarili nating iniisip. Pero kung matibay ang mindset mo, kaya mong tumambay mag-isa. Kaya mong kumain mag-isa sa restaurant nang hindi naiilang. Kayang-kaya mong magpunta sa mall, sa simbahan, sa park, o kahit magbakasyon ng solo. Hindi dahil wala kang kaibigan o kasama, kundi dahil komportable ka sa sarili mong presensya. Hindi mo kailangang punuin ang buhay mo ng ingay para lang maramdaman mong buhay ka. Ayon sa psychology, ang ganitong ugali ay senyales ng emotional independence o yung kakayahang maging buo kahit wala kang kasama. Sa mundo na laging online, na laging may kausap, na laging may likes at comments, ang kakayahang tahimik na mamuhay at maging masaya sa katahimikan ay isang bihirang talento. Ang mga taong matatag ang isip, hindi umaasa sa external validation. Hindi nila kailangan ng approval o presence ng iba para maramdaman na sila ay may halaga. At higit sa lahat, hindi nila tinatakbuhan ang sarili nila. Sa halip, kinakaibigan nila ang sarili nila. Habang ang iba ay na-stress kapag walang kachat buong araw, ikaw ay nakakapagpahinga. Habang ang iba ay natatakot sa Friday night na mag-isa lang sa kwarto, ikaw ay may moment of peace kahit mag-isa. Habang ang iba ay laging naghahanap ng jowa para hindi mainip, ikaw ay nagpo-focus sa pangarap mo, sa trabaho mo, sa mental health mo. Hindi mo hinahanap ang completion sa ibang tao dahil buo ka na. Sabi nga sa psychology, ang ganitong klaseng mindset ay nauugnay sa mas mataas na self-esteem, lower anxiety, at better decision making. Bakit? Kasi kapag komportable ka sa sarili mong presensya, hindi ka basta-basta nadadala ng pressure. Hindi ka napipilit. Mas malinaw kang mag-isip. Mas alam mo kung sino ka at mas alam mo kung ano ang gusto mo kahit walang tumatango o pumapalakpak. At sa panahon ngayon, ang ganitong klase ng inner peace ay isang uri ng lakas na kakaunti lang ang meron. Number 2, hindi ka basta-basta umaayaw kahit mahirap. Sa buhay, hindi maiiwasan ang hirap. Lahat tayo may kanya-kanyang laban. At para sa karamihan ng tao, kapag paulit-ulit nang bumabagsak, kapag parang wala nang pag-asa, madalas ay sumusuko na lang. Pero kung matibay ang isip mo, ibang-iba ka sa kanila. Hindi dahil hindi ka nasasaktan, hindi dahil hindi ka napapagod, hindi dahil hindi ka umiiyak. Nasasaktan ka rin naman, napapagod ka rin, umiiyak ka rin. Pero ang pinagkaiba mo, hindi mo ginagamit ang sakit bilang dahilan para tumigil. Ginagamit mo ito bilang gasolina para lumaban. Kapag may hindi ka nakuha, hindi mo sinasabing, siguro hindi talaga ito para sa akin. Ang sinasabi mo ay, baka hindi pa ngayon, pero balikan ko to. Babalikan ko talaga to, paghandaan ko pa. Ito ang tinatawag sa psychology na resilience. Ang kakayahang bumangon kahit alang ulit kang nadapa. Hindi ito simpleng positive thinking. Hindi ito, bahala na si Batman. Ito ay disiplina. Ito ay tapang at pananampalatayang may saysay ang bawat paghihirap. Isipin mo yung isang estudyanteng ilang beses bumagsak sa board exam, pero hindi tumigil hanggat hindi pumapasa. Isipin mo yung magulang na kahit kapos, gumigising ng alas 4 ng madaling araw para magtinda, para makatawid lang ang pamilya. Isipin mo yung taong ilang beses nabigo sa relasyon, pero hindi nawala ng pag-asang may taong magmamahal sa kanya ng totoo. Ganyan ka. Hindi ka perpekto,
Pero may tibay kang hindi natutumbasan ng kahit gaano karaming talino o talento. May paninindigan kang hindi kayang tibagin ng rejection, failure o pagod. At yun ang dahilan kung bakit kahit gaano kahirap, nandito ka pa rin. Lumalaban. Sa panahong madali na lang umatras at sumuko, ang pananatili mo sa laban ay isa ng malaking tagumpay. Number 3, marunong kang tumanggap ng pagkukulang mo. Isipin mo to, may kaibigan kang laging may palusot. Kapag na-late, kasalanan daw ng traffic. Kapag may problema sa trabaho, mali daw ng boss mo. Kapag nagkaaway, siya ang laging biktima. Wala siyang pagkakamali sa kwento niya. Pero kung matibay ang isip mo, marunong kang umamin. Marunong kang magsabing, oo, pagkukulang ko to. At hindi lahat ng tao, kaya yan. Ang pagtanggap sa pagkukulang mo ay hindi kahinaan, kundi lakas. Bakit? Kasi hindi madali. Mas madaling sisihin ng iba. Mas madaling magtago sa pride. At mas madaling magpanggap na tama kahit mali. Pero kung isa ka sa mga taong kayang magsabing, nagkamali ako, hindi ko nagawa yung dapat kong gawin. Ibig sabihin, mataas ang self-awareness mo. Ibig sabihin, may tapang kang tignan ang sarili sa salamin. Hindi para husgahan ang sarili, kundi para itama. Psychologically speaking, ito ay tinatawag na personal accountability. Ibig sabihin, inaako mo ang mga kilos mo at hindi mo hinahayaan na puro external factors ang sinisisi. At ayon sa psychology, ito ang ugali ng mga taong emotionally and mentally mature. Kasi hindi nila ipinaglalaban ang pagiging tama. Ipinaglalaban nila ang pagiging totoo. Kaya kung isa ka sa mga taong marunong tumanggap ng pagkukulang, hindi ka mahina, hindi ka talunan, isa kang taong matapang. At sa totoo lang, bihira ang ganun ngayon. Number 4, kaya mong tumanggi kahit nakakahiya. Hindi madaling tumanggi. Lalo na kung ang humihingi ay malapit sa'yo. Madalas, kahit ayaw mo na, kahit pagod ka na, kahit alam mong naaabuso ka na, pumapayag ka pa rin. Bakit? Dahil nahihiya ka. Natatakot kang masabihan ng ang arte mo, ang suplado mo, di ka marunong makisama. Pero kapag lagi kang oo ng oo, ang nauubos, hindi lang ang oras mo, kundi pati ang sarili mo. Ang taong may matibay na isip, ayon sa psychology, may kakayahang mag-set ng boundaries. Hindi dahil masama silang tao, hindi dahil sila ay selfish, kundi dahil alam nila kung hanggang saan lang ang kaya nila. At may lakas silang ipaglaban yun, kahit alam nilang may masasaktan o may hindi matutuwa. Bakit mahirap tumanggi? Kasi tinuruan tayong makisama palagi. Kasi ayaw nating matawag na masama ang ugali. Kasi iniisip natin na ang pagtanggi ay pananakit sa iba. Pero ang totoo, hindi mo tungkuling pasayahin ang lahat. At kung totoo silang kaibigan, kung mahal ka talaga nila, iintindihin nila ang hindi mo. Hindi ka nila pipilitin. Hindi ka nila lolokohin o kokonsensyahin. Hindi mo kailangang ipaliwanag ng todo ang pagtanggi mo. Ang tunay na lakas ay yung kaya mong panindigan ang sarili mong hindi, kahit may mga magtatampo. Number 5, hindi mo kailangan laging i-post ang tagumpay mo. Habang ang iba ay abala sa pag-picture ng bawat hakbang ng kanilang grind, ikaw, tahimik lang. Wala kang pakialam kung makita ng iba o hindi. Basta alam mong may ginagawa ka, may progress ka. At hindi ito dahil suplado ka o ayaw mong i-share ang success mo, kundi dahil alam mong hindi mo kailangang patunayan sa kahit sino ang halaga mo. Hindi mo hinuhugot ang self-worth mo sa likes, sa shares, o heart reactions. Para sa'yo, ang tunay na tagumpay ay hindi yung ipinamumukha sa iba, kundi yung nararamdaman mong may saysay kahit walang nakakakita. Kasi ganito yan, kapag buo ka bilang tao, hindi mo kailangan ng validation. Kapag alam mong may ginagawa kang tama, hindi mo kailangan ng audience. Habang ang iba ay naghahabol ng online achievement, ikaw, nakatutok sa real-life growth. Ang goal mo, hindi pansamantalang clout, kundi pangmatagalang pagbabago. Mas pinipili mong umusad ng tahimik kaysa sumikat pero walang laman. At eto ang totoo, hindi mo naman talaga kailangan i-post lahat, di ba?
Yung pagpupuyat mo para sa pamilya mo, yung pagtitipid mo para sa pangarap mong negosyo, yung job promotion mo na pinagtrabahuhan mo ng ilang taon, hindi kailangan laging ipagsigawan. Kasi alam mong ang tunay na tagumpay, mararamdaman mo sa loob, hindi sa comment section. Ayon sa mga psychologist, ang mga taong ganito ay may tinatawag na intrinsic motivation. Ibig sabihin, ginagawa nila ang mga bagay hindi para mapansin, kundi dahil mahalaga ito sa kanila. At yan ang isa sa mga pinakamalinaw na senyales ng mental toughness. Hindi ka driven ng papuri, kundi ng prinsipyo. Tahimik ka, pero matatag. Hindi ka sikat, pero totoo. Wala kang trophy sa social media, pero may panalo ka sa totoong buhay. Number 6, marunong kang maghintay kahit naiinip ka na. Isipin mo to, may inaabangan kang reply sa text mula sa isang taong mahalaga sa'yo. 5 minuto pa lang ang lumilipas, pero pakaramdam mo, 1 oras na. Yung iba, agad magte-text ulit. Huy, ano ba, saan ka na ba? Sin lang? Pero kung matibay ang isip mo, kalmado ka lang. Relax ka lang. Hindi mo minamadali. Bakit? Kasi alam mong hindi mo kontrolado ang timing ng ibang tao. Alam mong darating din yan kapag panahon na. Ito ang tinatawag na delayed gratification. Sa psychology, isa ito sa mga pinakamalinaw na senyales ng mental toughness. Ibig sabihin, kaya mong piliin ang mas mabuting resulta kahit nangangahulugang kailangang maghintay, magsakripisyo, o magtiis ng konting discomfort sa ngayon. Halimbawa, may extra kang pera. Pwede mong gastusin agad para sa bagong sapatos o pwede mong ipunin para sa mas malaking bagay gaya ng investment o emergency fund. Ang iba, hindi makapaghintay. Pero ikaw, naiisip mong mas mahalaga ang long-term security kaysa short-term luho. Hindi dahil kuripot ka, kundi dahil matalino ka sa emosyon mo. Ang totoo, lahat tayo naiirita kapag naghihintay. Lahat tayo gusto ng mabilis, instant, madali. Pero kung kaya mong kontrolin ang sarili mo sa mga moment na yon, kung kaya mong tanggapin ang discomfort ng paghihintay at hindi ito gawing excuse para gumawa ng impulsive decision, ibang level ka na. At hindi lang ito tungkol sa pera o love life, pwedeng sa career. Yung iba, gusto agad mataas ang posisyon, gusto agad recognition. Pero ikaw, willing ka munang magsimula sa ilalim. Willing kang matuto kahit hindi pa napapansin. Bakit? Dahil naiintindihan mong may proseso ang tagumpay. Hindi instant ang tunay na growth. Mental toughness ang tawag doon. Dahil habang ang iba ay sumusuko o nadi-discourage kapag hindi agad nila nakukuha ang gusto nila, ikaw, marunong maghintay, marunong magtiis, marunong maniwala sa timing kahit hindi mo pakita ang resulta. At yan ang isa sa pinakamalaking edge mo. Dahil sa mundong puno ng kabadtripan at impatience, ang taong marunong maghintay ay bihira at madalas silang pinaka-rewarded sa huli. Number 7, marunong kang magpatawad kahit hindi humingi ng sorry. Isa sa pinakamahirap gawin sa buhay ay ang magpatawad sa taong hindi humingi ng tawad. Kasi parang hindi patas. Parang ikaw na nga ang nasaktan, ikaw pa ang kailangang magpakumbaba at magpalaya. Pero ang totoo, ang pagpapatawad ay hindi tungkol sa kanila, kundi tungkol sa iyo. Gaano kadalas tayong nasasaktan ng mga taong wala man lang pasintabi? Yung iniwan ka na lang bigla, siniraan ka sa iba, pinagsalitaan ka ng masakit, tapos parang wala lang. Walang paliwanag, walang sorry, walang kahit anong pagsisisi. Habang ikaw, gabi-gabi mo silang iniisip. Galit ka, lungkot, tanong ng tanong, bakit niya nagawa yun sa akin? Hindi ba siya natatakot sa karma? Pero habang ikaw ay nagdurusa sa bigat ng kalooban mo, sila, baka masaya na. Nakalimutan ka na. At ikaw, nakakulong pa rin sa sakit na iniwan nila. Dito papasok ang tunay na tibay ng isip. Yung kahit hindi nila inamin ang pagkakamali nila, pinipili mong bitawan ang galit. Hindi dahil okay lang ang ginawa nila, kundi dahil ayaw mo nang hayaang kontrolin pa nila ang emosyon mo. Alam mong ang galit ay parang lason na iniinom mo araw-araw habang inaasahan mong sila ang mamatay. Ang pagpapatawad ay hindi pagtanggap na tama sila.
Ang pagpapatawad ay pagpili ng kapayapaan mo kaysa paghihigante. Ang pagpapatawad ay pagputol ng tanikala ng sakit para sa sarili mong paglaya. Hindi madaling gawin to. Pero kapag ginawa mo, mapapansin mong gumagaan ang dibdib mo. Mas nakakagalaw ka. Mas nakakaisip ka. Mas nakakatulog ka. Kasi hindi mo nadala-dala ang sakit na hindi mo naman dapat bitbitin habang buhay. Sabi nga sa psychology, ang pagpapatawad ay gift na ibinibigay mo sa sarili mo. Hindi sa totoong nakasakit. Dahil ang taong mentally tough, hindi nagpapaiwan sa galit. Marunong siyang lumaya kahit walang closure. Kasi alam niya, peace of mind is better than pride. Number 8, marunong kang mag-adjust kapag nagbago ang plano. Sa totoo lang, bihira ang plano na umaayon sa gusto natin 100%. Minsan, kahit gaano pa tayo kahanda, kahit anong sipag natin o talino natin, may mga bagay talagang hindi natin kontrolado. Pwedeng bumagsak ang negosyo, umatras ang kausap, nagkasakit, umulan sa araw ng event, o biglang may problema sa pamilya. Ang taong mentally tough ay hindi nagwawala o nagmukmok agad kapag may hindi ayon sa plano. Ang unang instinct niya ay hindi, bakit ganito? Kundi, paano na ngayon? Hindi siya na-stuck sa sayang, o dapat ganito kasi yung plano ko. Kundi, agad siyang naghahanap ng bagong paraan. Parang Waze yan, o Google Map. Kapag may traffic o aksidente sa dinadaanan mo, hindi naman hihinto ang buong biyahe mo. Di ba? Magre-recalculate lang si Waze o si Google Map. Ganoon din ang mindset ng taong marunong mag-adjust. Hindi sayang ang lahat dahil lang nagbago ang direksyon. Ang mahalaga, gumagalaw ka pa rin kahit ibang daan ang tinatahak mo. Halimbawa, may plano kang mag-abroad para magtrabaho, pero naudlot dahil sa family emergency. Ang iba, maaaring mabuwal at mawalan ng pag-asa. Pero kung matibay ang isip mo, iniisip mo kung paano muna makakatulong sa pamilya habang unti-unting bumabalik sa plano. Hindi mo inabandona ang pangarap, pero marunong kang isang tabi ito saglit kung kinakailangan. O kaya naman, nag-aral ka ng kurso na kalaunan ay hindi mo pala gusto. Imbis na masayang ang mga taon mo sa pagkalugmok, pinili mong gamitin yung mga natutunan mo sa ibang larangan. Hindi mo tinapon ang pinaghirapan mo. Binigyan mo ito ng bagong direksyon. Ang mga taong marunong mag-adjust ay hindi mahina. Sila ang tunay na matatag. Bakit? Dahil hindi sila rigid. Hindi sila nababasag kapag may pressure. Parang kawayan, humihigop ng hangin, sumasabay sa ihip, pero hindi kailanman napuputol. Ayon sa psychology, ang ganitong mindset ay tinatawag na cognitive flexibility. Ang kakayahang mag-isip ng iba't ibang paraan kapag may pagbabago sa sitwasyon. At ito ay malaking bahagi ng mental toughness. Kaya kung ikaw ay marunong mag-shift ng plano, hindi natatambay sa bakit nangyari to, kundi agad nagtatanong ng anong pwede kong gawin ngayon. Isa yang malakas na senyales na mas matibay ang isip mo kaysa sa inaakala ng iba. Kung napansin mong meron ka man lang kahit ilang senyales sa 8 yon, huwag mong maliitin. Hindi kasi madali ang maging mentally tough. Sa totoo lang, sa panahon ngayon, mas madalas pinipili ng marami ang madali, ang instant, at ang comfortable. Kaya kung ikaw ay marunong maghintay, marunong tumanggap ng mali, o kaya ay hindi takot mapag-isa, ibang level ka na. Kasi habang ang iba ay patuloy na dinadala ng agos ng pressure, ng expectations, at ingay ng mundo, ikaw, marunong kang tumigil at pakinggan ang sarili mo. Ang pagiging mentally tough ay hindi ibig sabihin na hindi ka nasasaktan, hindi ka napapagod, o hindi ka umiiyak. Hindi ito pagiging robot. Sa halip, ito'y ang kakayahang kumilos pa rin ng may tapang kahit natatakot ka. Magsikap pa rin kahit walang nakakapansin. At magpatawad kahit ikaw ang nasaktan. At kung minsan, ang pagiging mentally tough ay simpleng pagtulog ng maaga kahit gusto mong mag-scroll pa. O kaya yung pagtanggi sa barkada dahil kailangan mong alagaan ang sarili mong mental health. Minsan, ito yung pagtanggap na hindi lahat ng laban ay kailangang ipaglaban. Hindi lahat ng opinyon kailangan mong patulan. At hindi lahat ng tanong sa buhay kailangang sagutin ngayon. Ang tibay ng isip ay parang kalamnan. Hindi mo ito basta-basta nakikita. Pero ramdam mo siya
sa mga simpleng desisyon mo araw-araw. Ramdam mo sa disiplina mo, sa pagkontrol sa emosyon mo, sa pagpili ng kapayapaan kaysa drama, sa pagiging totoo mo sa sarili mo. Kaya kung sa tingin mo ay hindi ka pa ganun katibay ngayon, ayos lang. Kasi ang good news, mental toughness ay hindi ipinapanganak. Ito ay hinuhubog. At bawat araw na pinipili mong harapin ang hirap kaysa tumakas, piliin ang tama kaysa madali. Piliin ang sarili mo kahit hindi ka maintindihan ng iba. Doon mo unti-unting binubuo ang pinakamatibay na version ng sarili mo. Tuloy mo lang. Baka hindi mo lang namamalayan. Ikaw na pala yung taong ibang tao ay tinitingala. Kasi ang tibay mo, tahimik lang, pero totoo. Hindi mo kailangang maging perpekto para masabing matatag ang isip mo. Pero kung nakita mo ang sarili mo sa mga senyales na to, ibig sabihin, may lakas ka na hindi basta-basta nakikita sa labas. Hindi mo man laging mapansin, pero sa bawat desisyong ginagawa mo, sa bawat laban na pinipili mong harapin, pinapatunayan mong mas matibay ka kaysa sa iniisip ng iba. At minsan, kahit ng sarili mo. Kaya kung may natutunan ka sa video na to, huwag mong kalimutang i-like at i-share. Malay mo, yun palang simpleng share mo, makapagpaalala sa iba na matibay din sila. At kung gusto mo pa ng mga content na tumatalakay sa mindset, psychology, at personal growth sa lengguwaheng totoo at relatable, mag-subscribe ka na. Hanggang sa susunod, at tandaan mo, ang tunay na tibay, tahimik lang niyang gumagalaw.